Good morning sa ating lahat. Ngayon, pupunta ako kaming tatlo sa aking appointment kasi nag-blood test nga ako nung isang araw. Tapos ngayon may result na kailangan ko ng pumunta para makuha ko na din yung result na ibigay sa akin ng GP para sa aking appointment sa specialist. So, kailangan ko kasi yun ng result. Para ni-request na lang din ng GP ko para may may blood test ako na may ipakita sa specialist kasi magtatanong yan siya kailan ang last mo na blood test. Yung blood test ko na last pa is nung na-hospital ako na discharge ako bago ako umuwi, bin-blood test nila ako. Kaya ngayon pupunta kami sa GP ko. So andito na kami ngayon sa medical center. Dito lang tayo malapit sa amin kasi andito yung GP ko. Ipasok tayo sa loob. Thank you. Ako naman, bumili ako ng chicken. Chicken arrow. No? You want sauce? Yay! Sauce pa daw siya. Maghihiwa ako ng sibuyas. Tsaka mga gulay para sa aking gulay. Luto ako ng sinabawan na lauoy ba yun? Lauoy. So yan ang aming tanghalian. Ano tawag doon? Kasi dito sa Australia, merong yung gobyerno na tawag doon. Kunyari, sa 5 years na yan, meron kang parang benefits sa, parang sa Medicare, ganun. Meron kang 5, pwede ka mag-physio, mag-podiatrist, pwede ka sa may dietitian, kung gusto mo ng diet mo, kung ano lang kainin mo, ganun. So, na-recommend ng GP ko na kung gusto mo, para mag-change yung ng diet mo, i-change mo yung diet mo, bigyan kita ng referral para para sa dietitian. So, free lang naman yun eh. Meron ako last year, hindi ko nagamit nung buntis ako sa aking pangalawa. So, ngayon, sabi ng doktor, na lang kita, ay, pangit yung sitaw, kaya pala mura. Sabi ng GP ko, i-refer kita, bigyan kita ng referral, tapos, yan sa'yo ng dietitian, contact mo sila, tapos kung mo yung schedule mo, kasi malapit lang naman dito sa amin yung clinic ng dietitian. So, sabi niya, tawagan mo lang sila, mag-book ka ng appointment, o di kaya, tawag doon, kasi kung may available na appointment, sila yung tatawag sa'yo. So, yun, tatawagan ko yung dietitian para ako ba sa aking mag-change mo talaga ng mag-change mo talaga ng ganito talaga pag tumatanda, buti na lang talaga dito ako sa Australia. Paano na lang kung sa Pinas ako, Diyos ko, ano na kaya mangyayari sa akin? Siguro, alam mo, iniisip ko, siguro patay na ako kung sa Pinas pa ako. Kasi sa Pinas, ang galawan dyan, pera. Kung gusto mo maging okay agad, pera. Paano kung wala kang pera? Alam mo yun? Tapos sa mga nangyayari pa ngayon, hindi maganda. Kaya buti naman talaga dito ako. Kaya wala tayong magawa kasi medyo napabayaan natin ang ating sarili. Hindi masyadong alam mo yun, sa kabisihan, kung ano na lang, alam mo yun. So, yan ngayon, habang, totoo yun talaga, no, pag tumatanda ka na, nag-iiba na talaga ang alam mo yun, parang nag-slow na ba ang lahat sa katawan, pag tumatanda, gano'n. Kasi biruin mo naman, may medyo may edad-edad na tayo, gano'n. Tsaka,
Bata pa tayo, tawag doon. Bata pa nagbanat ng buto. Ganun. Kaya, mga sakit-sakit na sa katawan, mga kasuk-kasukan, kung ano-ano na lang, may reklamo, ganito, ganyan. Ay, ano ba yan? Kaya, totoo talaga yung sabi ng mga matatanda, habang bata ka ba, ingatan mo katawan ninyo. Ganun. Tapos, sabi nga ng iba, life begin at 40 daw. Eh, hindi pa naman ako 40. Diyos ko. Ano pala sa akin, 30 years old. Ganun. Ay, Diyos ko. Talaga, sige lang, maging thankful pa din tayo. Huwag tayong reklamo ng reklamo, no? Maging thankful pa din talaga tayo kasi buhay tayo ngayon. Diba? Kakain tayo. Talaga ang natin sa buhay. Ayan ito. Lagyan ko ng maraming okra. Tapos sitaw. Yan lang ang aking anak. Malian. Tsaka prawn. Yung hipon. Gusto ko sana yung hipon na may balat, kaso lang wala na naman akong oras maglinis-linis pa. Kaya sabi ng asawa ko, yung bibilin ko na lang yung nabalatan na. Kasi magbalat-balat ka pa. Kaya nabalatan ang binili ng asawa ko. Yan naman yan siya lagi ng asawa ko eh. Hiwain ko yung okra ng medyo maliit para makakain yung aking bulinggit. Kasi kumakain naman yan siya ng okra eh. Kaya ano nga lang, kung nilaga. Kaya sa sabaw. Kain kasi ilang araw nang walang sabaw-sabaw. Gusto ko lagi may sabaw. Yan, yun ang kagandahan pag sa Pinas ka, makakain ka ng alam mo yun, ibang-ibang gulay, tapos wala pang mga spray, gano'n. Ako pag dito, siyempre, dito, na yan, may mga, tawag doon, may mga nilalagay na sila para, alam mo yun, para mag-grow ng maayos, ang mga tanim, mga fertilizer ba? Para sa insekto. Ayun, kaya maganda talaga sa Pinas. Maganda talaga sa Pinas. Tumira. So, yun ang aking update. Tapos ngayon, medyo masakit-sakit pa din yung aking pero hindi na siya ganun kasakit ng nakaraang araw. Ngayon na, ko na siya. Medyo okay na ba? Hindi siya. So, ayan ang tapusin ko lang to. Kakain at saka nakatulog na yung aking anak.